Genius Daddy in the City Kabanata 14. Nang bumaba ang boses niya, nagkakagulo ang lahat, iniisip na mali ang narinig nila. Dapat mong malaman na ang Treasure Pavilion ay pag-aari ng ikatlong master ng Gu. Ang anumang bagay na maaaring pumasok sa mga mata ng ikatlong master ng Gu ay nasa tindahan, at anumang isang item ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang net worth ay hindi bababa sa 10 milyon, kaya hindi ako nang ahas na pumunta dito, ang threshold ay masyadong mataas. Gayunpaman, sinabi ni Ye Chen na lahat ng ito ay isang tambak ng basura. Agad na nanlamig ang mukha ni Uncle Shu, binata, kailangan mong managot sa iyong sasabihin. Ano ang ibig mong sabihin sa lahat ng bagay sa aking tindahan ay isang tambak ng basura? Isang oras. May amoy pulber sa hangin. Maraming tao ang dumaing sa kanilang mga puso, lihim na iniisip na si Master Shu ay tila galit. Si Master Shu ay hindi isang taong dapat magalit. Hindi lamang siya ay may suporta ng Third Master Gu, ngunit pati na rin ang kanyang sariling paraan ay hindi dapat maliitin. Kung hindi, hindi niya aalagaan ang napakalaking Treasure Pavilion. Bahagyang sumimangot si Gu Yingying, hindi niya alam kung paano lumibot sa field, at nagreklamo siya na nagsalita si Ye Chen ng malakas. Mukhang hindi ito napansin ni Ye Chen, at mahina pa ring sinabi, sinasabi ko ang totoo. Galit na tumawa si Master Shu, isang kahon na kasing laki ng kamao ang lumitaw sa kanyang kamay, at pagkatapos buksan ito, itinuro niya ang nilalaman at sinabing, ito ay isang Gold Touch Talisman, at ito pa rin ang unang edisyon. Nabalitaan na sa panahon ng tatlong kaharian, bago ang ekspedisyon ni Cao Cao laban sa Eastern Wu, nagtayo siya ng 18 mga kapitan na humahawak ng ginto upang pagnakawan ang libingan upang makalakam ng mga pondo ng militar, bawat isa ay nakasuot ng touch gold na anteng-anteng. At ang touch gold na anteng-anteng sa aking kamay ay isa sa 18, na natanggap ni Gusanyay mula sa isang pamilya sa Zuchang na may maraming pera. Bumagsak ang boses. Isang matandang lalaki na nakasuot ng matandang propesor ang bumulalas, Master Shu, ikaw ba? Sigurado ka bang ito ang orihinal na Gold Touch Talisman? Kung ito ay totoo, ito ay isang kultural na relic mula sa panahon ng tatlong kaharian, na may malaking halaga ng arkeolohiko. Dahil sinabi ni Master Shu na oo, kung gayon hindi ito dapat peke. Huwag kalimutan, ang Golden Touch Charm na ito ay kinolekta ng ikatlong Master Gu, kaya huwag mo nang isipin iyon. Gusto ba ng ikatlong Master ang mga ordinaryong bagay? Master Shu, hindi ko alam kung kaya mong isuko ang iyong pagmamahal para sa gintong alindog na ito, handa akong magbayad ng 5 milyon. Nagniningning ang mga mata ng mga taong naruroon, at tuwang-tuwa silang nakatingin sa nakadikit na gintong anteng-anteng sa kamay ni Master Shu. Hindi sila pinansin ni Uncle Shu, ngunit tumingin kay Ye Chen ng hindi malay, sinusubukang makita ang isang bagay mula sa kanyang mukha, ngunit mukhang hindi pa rin natinag si Ye Chen. Hindi niya napigilan ang bahagyang inis, pagkatapos ay naglakad patungo sa isang hanay ng mga istenteng kahoy, itinuro ang isang kasing laki ng itlog na puting bato sa ikalimang hanay, at sinabing, ito ay isang relic na ginawa ng isang kilalang monghe sa ibang bansa. Ang kilalang monghe ay hindi kumain o uminom sa loob ng isang buwan bago ang kanyang kamatayan, at inutusan ang kanyang mga disipulo na aisil ang kanyang sarili sa altar ng maaga, at pagkatapos ay i-enshrine sa templo, tinatangkilik ang paliligo sa mga banal na kasulatan araw at gabi. Makalipas ang 100 taon, dahil sa pagsiklab ng digmaan, hinalughog ng hukbo ang templo, aksidenteng natamba ang banga, at nalaman na ang kilalang monghe sa loob ay nakaupo sa altar, na may mapula-pula ang mukha, na parang kamamatay lang. Matapos ianggat ng isang tao ang bangkay ng monghe, nakakita sila ng kabuoang 108 relic sa ilalim ng kanyang mga paa. At ito sa aking tindahan. Ito ang pinakamalaki sa kanila. Si Uncle Shu ay nagsasalita ng mahusay at mahusay na magsalita, at biglang umakit ng hindi mabilang na mga paglanghap. Sa pangkalahatan, bawal na isama ang relihiyon, lalo na ang mga relic, na kadalasang hinihingi ng likod. Gayunpaman, walang sinabi si Uncle Shu tungkol dito, at inilagay ito sa tindahan sa itaas. May tumango at nagsabi, narinig ko na rin ang tungkol dito, mukhang mula sa bansang India. Pagkatapos ng kamatayan ng kilalang monghe na ito, siya ay iprinoklama bilang isang bodhisattva ng maharlikang pamilya ng India. Ang mananoong nabubuhay pa siya ay maaaring mag-alis ng mga sakuna at makalutas ng mga problema. Hindi napigilan ni Ye Chen na iling ang kanyang ulo, ang bato pagkatapos ng pagkamatay ng isang mortal na monghe ay maaari ding ipagmalaki nila bilang isang kayamanan. Sa palagay ko noong siya ay nasa larangan pa ng paglilinang, mayroong isang dakilang mongheng Budista na gustong iligtas siya, ngunit pinatay niya ang hindi kilalang bilang ng mga tao, kabilang sina Arhats at Bodhisattvas.
At ang mga bagay sa kanilang katawan ay tinatawag na tunay na mga labi, na naglalaman ng malaking kapangyarihan, ngunit hindi nag-abala si Ye Chen na tingnan ang mga ito, kaya ipinakain na lang niya ang mga ito sa mga alagang hayop. Umiling siya at agad na nakita ni Uncle Shu, lumalamig at nanlamig ang mukha ni Uncle Shu, at sumilay sa kanyang mga mata ang pagpatay na hangarin. Gusto ko talagang malaman kung saan nagmumula ang iyong kumpiyansa, maglakas loob na tingnan ang aking ipinakilala. Ang mga bagay na ito. Napatingin din ang lahat kay Ye Chen, hindi maganda ang kanilang mga mata, at ang itinuturing nilang kayamanan ay basura sa mga mata ni Ye Chen, bakit hindi niya sila hinampas sa mukha? Napangisi si Gu Yingying nang makita niya ito. Ngayon tingnan natin kung paano mo pigilin ang galit. Walang pakialam na sinabi ni Ye Chen, ano? Ibalik mo ang mga bagay na ito, maliban sa pagpapanggap at paggawa ng ilang bulag na pagsasaliksik. Kung tutusin, ang mga ito ay mga vulgar na bagay. Mga kayamanan, kapag nabahira ng tansong amoy, hindi na sila kayamanan. Ang laking tono, tapos hindi ko alam kung anong klaseng bagay ang itinuturing na kayamanan. Paulit-ulit nang inisya ni Uncle Shu. Ngayon ay halos masisiguro niya na si Ye Chen ay sadyang gumawa ng gulo, at ang dahilan kung bakit siya ay nagpapahinuhod pa rin ay para sa mukha ni Gu Yingying. Ngumiti si Ye Chen at nagsabi, sa aking mga mata, tanging ang mga bagay na may espiritual na enerhiya ang maaaring ituring na mga kayamanan, tulad ng anteng-anteng sa pamilyang Daoist, isang limang kulog na anteng-anteng ang maaaring mag-utos sa Nine Heavens Divine Thunder, at isa pang halimbawa ay ang lumilipad na espada. Bumaba ka, si Yuj Ian ay maaaring lumipad ng libu-libong milya sa isang iglap. Bumagsak ang boses. Agad namang nagtawanan ang lahat at tumingin sa kanya na parang tulala ang mga mata, nagsimulang magtaka kung may sakit ba siya sa pag-iisip. Anong iniisip mo? Namula si Gu Yingying sa sinabi niya, at binigyan siya ng galit na tingin, paano magkakaroon ng katulad mo sa katotohanan? Hindi ito makatotohanan. Hindi mo nakita, hindi ibig sabihin na hindi mo pa nakikita, kaya nga sinasabi ko na lahat ng bagay sa tindahan na ito ay basura, ang pangit lang tingnan. Bahagyang ngumiti si Ye Chen. Galit na galit si Uncle Shu at aatake na sana. Ang matandang propesor ay sumingit kanina, Master Shu, dahil ang nakababatang kapatid na ito ay may tusong pangitain, bakit hindi mo ipakita sa kanya ang kayamanan ng tindahan ng bayan? Pagkasabi niya nun, nakakuha ng agarang tugon mula sa lahat. Oo, Master Shu, lagi kong naririnig na mayroon kang kayamanan ng tindahan ng bayan na nabuklod sa loob ng halos 10 taon. Hindi mo pa ito nakikita, kaya bakit hindi mo ito ilabas ngayon at ibigay sa amin, at ipaalam ito sa isang tao? Kilalanin mo sila. Nagsimulang mag-usap ang isang grupo ng mga tao, sumisigaw na gusto nilang makita ang kayamanan ng tindahan ng bayan. Maging si Gu Yingying ay interesado, Tito Shu, may mga kayamanan sa aming tindahan. Bakit hindi ko ito narinig? Nag-alinlangan si Uncle Shu, ngunit pagkatapos makita ang walang pakialam na ekspresyon ni Ye Chen, huminga siya ng malalim at sinabing, okay, kukunin ko ang kayamanan ng tindahan ngayon at tingnan kung mayroon kang sasabihin. Maghulog ng salita. Kinuha niya ang susi at bumalik sa bodega ng mag-isa, hindi hinayaan na may sumunod sa kanya. Hindi nagtagal, nakita ko siyang naglalakad pabalik na may nakabalot sa itim na tela, napakasolemn na ng ekspresyon niya, kasing laki ng takip ng kaldero, at hindi ito nababalot ng itim. Master Shu, ito ba ang kayamanan ng tindahan ng bayan? May hindi makapaniwalang tanong. Tumango si Uncle Shu, pagkatapos ay itinaas ang kurtina. Isang tansong salamin ang agad na tumambad sa paningin ng lahat, halos kasing laki ng takip ng kaldero, hugis cake, at maraming patina ang tumubo. Lumapit si Gu Yingying at sumulyap ng may pagtataka, at biglang nadismaya, Uncle Shu, hindi ba ito isang ordinaryong sinaunang salamin? Paano ito magiging kayamanan ng tindahan ng bayan? Huwag mong sabihing ginamit ito ni Qin Shi Huang. Tinanong niya ang taos-pusong salita ng lahat. Miss, itapat mo ang mukha mo sa salamin at subukan mo ulit. Mahiwagang ngumiti si Uncle Shu. Saglit na nag-alinlangan si Gu Yingying, ngunit inilapit niya ang kanyang mukha. Susunod na sandali. Isang kakaibang eksena ang lumitaw. Nakita kong hawak-hawak niya ang tansong salamin gamit ang dalawang kamay, nanginginig ang kanyang maselang katawan, at puno ng takot ang kanyang magandang mukha, na parabang nakakita siya ng kakilakilabot. Nagmamadaling kinuha ni Uncle Shu ang bronze mirror, agad na lamambot ang katawan ni Gu Yingying, at mabilis siyang inalalayan ni Ye Chen. Ghost. Mirror. May multo sa salamin. Matapos sa wakas ay bumalik si Gu Yingying sa kanyang katinoan, ang kanyang mukha ay sobrang mapatla, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot nang tumingin muli sa tansong salamin.
Hindi man lang nagulat si Uncle Shu sa sunod-sunod na reaksyon niya, umiling siya at sinabing, Miss, ngayon alam mo na kung bakit ko siya tinuturing na kayamanan ng town shop, pero huwag mong ipakita sa iba, di ba? Mula nang makuha itong tansong salamin. Napag-alaman niya na sa tuwing nasa salamin ang kanyang mukha, lagi niyang makikita ang isang walang ulong babaeng bangkay na nakaupo sa harap ng aparador, na sinusuklay ang kanyang buhok na may ulo sa kanyang kamay. Sa pagtingin dito, hahawakan ng babaeng bangkay ang kanyang ulo at liliko ng 180 degrees, malupit nangingiti sa sarili, at pagkatapos ay lalakad patungo sa kanya ng hakbang-hakbang. Tunay na totoo. Na parang nangyayari sa harapan mo. Para sa kadahilanang ito, naisip niya na ito ay isang ilusyon, at lihim na nakahanap ng isang tao na gagawa ng eksperimento, at natagpuan na ang mga resulta ay pareho, ngunit ang larawan na nakita ng lahat ay iba. Simula noon, iniligpit na niya ang tansong salamin at hindi na ito ipapakita sa mga tagalabas. Ang mga taong naroroon ay nataranta, at ang ilan ay hindi maiwasang magtanong, Master Shu, maaari mo ba akong tingnan? Tumango si Uncle Shu. Lumapit ang lalaki sa mga naunang aksyon ng scholar na si Gu Yingying, ngunit sa sobrang takot niya ay naiihi niya ang kanyang pantalon, nahiga sa lupa na nanginginig, at sumigaw na may multo, may multo. Ang ilang mga tao sa isang hilera ay pareho. Sa huli, malamig na tiningnan ni Uncle Shu si Ye Chen, na may panunuya sa gilid ng kanyang bibig, Mr. Ye, gusto mo bang subukan? Ang lahat ay hindi maiwasang mapatingin kay Ye Chen na may galit sa kanilang mga mukha, lalo na ang ilang mga tao na napahiya sa publiko ngayon pa lang ay gustong pumayag siya. Sinulyapan siya ni Uncle Shu, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya, bakit, ayaw mo ba? Huwag mong sabihing natatakot ka. Boy, hindi ka babaliw kanina. Anong ilusyon lang? Malumanay na sabi ni Ye Chen, dumiretso sa bronze mirror. Ginalaw-galaw ni Gu Yingying ang kanyang mga labi at magiliw na pinaalalahanan, mag-ingat ka, kakaiba talaga ang salamin na iyon. Bahagyang tumawa si Ye Chen, iniharap ang salamin sa kanyang sarili, at diretsyong tumingin dito. Ang mga taong naruroon ay nagtinginan sa isa't isa, walang tigil na ngumiti, na para bang nakita nila ang eksena kung saan takot na takot si Ye Chen. Tumawa din si Uncle Shu. Dahil walang sino man ang nakalaban sa larawan sa tansong salamin, hindi kailanman. Nag-alinlangan si Gu Yingying, at lihim na naghanda para dalhin ang tansong salamin sa sandaling nalaman niyang hindi kaya ni Ye Chen. Bagamat kadalasang hindi siya komportable kay Ye Chen, anuman ang mangyari, mabait si Ye Chen sa kanila pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, pagkaraan ng isang minuto, tumayo si Ye Chen at hindi nag-react. Tirik ang mga mata ng lahat, dahil sa lahat ng taong naroroon, hindi umabot ng 30 segundo ang pinakamatagal. Ang ngiti sa mukha ni Uncle Shu ay biglang natigil, at talagang nabigla siya. Nakagawa na siya ng mga eksperimento sa 12-dosenang tao noon, at walang sinuman ang nakapagpumilit ng 1 minuto nang hindi nagbabago ang kanyang mukha. Nakahawak ba ang batang ito? Oo, dapat nga, hindi ako naniniwala na maaari kang magpatuloy. Alam mo, mas napupunta ang ilusyon sa bronze mirror, mas nakakatakot ito. Lumipas ang 1 minuto. Lumipas ang 2 minuto. Mabuti pa si Ye Chen. Tumalon ang mga talukap ng mata ni Uncle Shu, at ang ilang tao ay hindi napigil ang magulat, bakit hindi ka tumugon? Baka nabasag ang tansong salamin. Bakit ayos ka lang? Kinuha ni Uncle Shu ang bronze mirror at tumingin kay Ye Chen na may gulat na ekspresyon. Bahagyang sinabi ni Ye Chen, ito ay isang maliit na ilusyon lamang, bakit ako may gagawin? Umiling si Uncle Shu, medyo hindi ito matanggap, at tumingin ng diretso sa harap ng tansong salamin. Wala pang 1 minuto, bumuhos ang maraming malamig na pawis sa kanyang noo, at nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang upang maalis ang ilusyon. Pinatunayan ng mga katotohanan na ang tansong salamin ay hindi nabasag. Ang mga mata ng lahat na nakatingin kay Ye Chen ay hindi na pareho. Kung si Ye Chen ay isang bastos na brat sa kanilang paningin noon, ngayon ay nagiging mas misteryoso ito sa isang iglap. Matapos patatagin ni Uncle Shu ang kanyang pag-iisip, sinabi niya na may masalimuot na ekspresyon, siguro kung ano ang tingin ng nakababatang kapatid sa aking tansong salamin. Maaari ba itong ituring na isang kayamanan? Matatawag din ba itong kayamanan? Haha! Umiling si Ye Chen, halata ang kanyang paghamak. Biglang nagulat si Gu Yingying, hindi man iyon. Sa palagay ko ang tansong salamin na ito ay medyo mahiwaga. Sa unang tingin, akala ko isa lang itong ordinaryong salamin, ngunit nakakakita ako ng mga ilusyon mula rito. Oh, ito ba? Itinaas ni Ye Chen ang kanyang kilay, kinuha ang tansong salamin mula sa kamay ni Uncle Shu,
itinaas ang kanyang kamay at pinunasan ito sa salamin, pagkatapos ay tumingin sa karamihan at sinabing, subukan mong muli kung nakikita mo ang ilusyon. Ang bawat tao'y subconsciously shook, kanilang mga ulo. Pinigilan ni Uncle Shu ang kanyang galit at yumuko para tumingin sa salamin. Sa pagkakataong ito ay wala na siyang nakita kundi ang sariling mukha, at nawala ang ilusyong nakita niya noon. Paano naging ganito? Napabulalas kaagad si Uncle Shu, pinunasan lang ito ni Ye Chen, at nawala ang ilusyon. Nag-ipon ng lakas ng loob si Gu Yingying na subukang muli, ngunit hindi gaanong maganda ang kanyang ekspresyon. Tinitigan niya si Ye Chen na nanlalaki ang magagandang mata sa hindi makapaniwala. Walang pakialam na sumagot si Ye Chen, natatakot ako na ang pinagmulan ng tansong salamin na ito ay hindi malinis, tama ba? Anong ibig mong sabihin? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Uncle Shu, medyo hindi natural ang kanyang tono. Kung tama ang hula ko, ang tansong salamin na ito ay dapat na isang bagay na panglibing, at ang may-ari ng libingan ay isang babae na namatay sa kawalan ng hustisya. Isang hinaing ang namuo sa kanyang katawan sa mahabang panahon. Sa paglipas ng panahon, ang hinaing ay naging isang nakakasuffocate na chi. Malumanay na sinabi ni Ye Chen, sa kasamaang palad, ang tansong salamin, na isang bagay sa libing, ay nabahiran din ng kaunting masamang espiritu. Sinumang magmamasid sa ibabaw ng salamin ay maaapektuhan ng masamang espiritu, at pagkatapos ay makikita ang tinatawag na ilusyon. Habang bumababa ang boses niya, ang lahat ay napaatras ng isang hakbang ng hindi namamalayan, at tumingin muli sa tansong salamin na may matinding takot sa kanilang mga mata. Mga bagay na libingan. Nagbago ang magandang mukha ni Gu Yingying, hindi niya namamalayan si Uncle Shu, at hindi maiwasang magtanong, Uncle Shu, hinukay ba talaga ang bronze mirror na ito mula sa libingan? Binigyan ni Uncle Shu si Ye Chen ng matalim na tingin, pagkatapos ay ibinaba ang tansong salamin, lumakad palapit sa kanya at yumuko ng mariin, patawarin mo ang malamayan na mga mata ni Shu lang, hindi ko alam ang totoong mukha ng master. Ayos lang. Bahagyang tumanggo si Ye Chen. Sa pagtugon sa titig ng lahat, si Uncle Shu ay bamantong hininga, tama ang hula ni Master Ye. Nakuha ko itong tansong salamin mula sa isang grupo ng mga lokal na master. Bata pa ako at masigla noon, at hindi ako naniniwala sa mga multo at Diyos, kaya ibinaba ko na lang ito. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Si Tough Uzi ay isang magnanakaw sa libingan, na dalubhasa sa paghuhukay ng mga libingan, at ang mga taong naruroon ay mga lehitimong tao na may alam sa ilang mga patakaran sa ilalim ng lupa, at hindi nangongolekta ng mga bagong nahukay na bagay, dahil ang mga bagay na iyon ay napakasama. Sinabi ni Ye Chen na may kalahating ngiti ngunit hindi nakangiti, marahil wala sa mga katutubong master ang nauwi sa masayang kamatayan. Huminga ng malalim si Uncle Shu at muling tumingin sa kanya na may matinding takot sa kanyang mga mata. Naramdaman na lang niya na halos 60 taong gulang na siya sa harap niya, at wala man lang sekreto. Tumanggaw siya at mapait na ngumiti. The day after I took the bronze mirror, I realized something wrong. Nang maglaon, nalaman ko na ang grupo ng mga local masters ay namatay ng kalunos-lunos kinabukasan ng transaksyon. May hinukay daw silang Ming Dynasty. Ang libingan ng prinsesa, pagkatapos noon, tinakpan ko ng itim na tela ang tansong salamin at hindi nang ahas na ipakita ito kahit kanino. Matapos itong pakinggan, lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa emosyon. Hindi nila inaasahan ang kakaiba at kakaibang karanasan sa likod ng isang tansong salamin. Ang pinakamahalagang bagay ay itinuro ni Ye Chen ang susi sa isang sulyap ng hindi alam. Si Gu Yingying ay nagmamadaling tumingin kay Ye Chen, ang kanyang magagandang mata ay puno ng hindi kapanipaniwala, naisip niya na ang taong ito ay parang isang matandang halimaw, na paulit-ulit na nagulat sa kanya. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng mag-agarang damit ang lumabas at same time na ikinumpas ang kanyang mga kamao kay Ye Chen, ako ang nagpabiye sa master noon, mangyaring huwag sisihin ng master. Ang isang maliit na bagay ay walang dapat alalahanin. Bahagyang ngumiti si Ye Chen. Ang kanyang pagmamataas, hindi mapagpakumbaba o mapagmataas, nakakatakot at nakakahiya ay muling nahawa sa lahat, at ang ilang mga tao ay hindi napigilan na bamantong hininga, tulad ng inaasahan ng isang master, ang ganitong uri ng tindig ay hindi maihahambing sa akin. Naglakas loob akong magtanong kay master, ang hindi ko maintindihan ay nakikita natin ang ilusyon sa bronze mirror noon, bakit hindi natin ito makita ngayon? Mapagpakumbaba lang na tanong ng matandang propesor. Tinanong niya ang lahat kung ano ang iniisip nila. Napakasimple, dahil ngayon ko lang neresolba ang masamang espiritu sa tansong salamin. Kung walang pakikialam ng masamang espiritu, natural na magiging ordinaryong salamin ang tansong salamin.
Ngumiti si Ye Chen at muling sinabi, Boss Shu, sinira ko ang kayamanan ng tindahan ng iyong bayan, hindi mo ba ako dapat sisihin? Ngunit ang maganda ay tinatakpan mo ng itim na tela ang tanso sa loob ng napakaraming taon. Salamin, kung hindi, ang iyong wakas ay magiging katulad ng grupo ng mga katutubo. Don't dare, pero gusto kong pasalamatan si Master Ye sa pagpapasakit sa akin ng maraming taon. Si Uncle Shu ay nagmamadaling umiling at sinabing may kaluwagan, anong uri ng kayamanan ito? Malinaw na ito ay isang bagay na nakamamatay. Kung hindi dahil kay Master Ye, ito ay makakasama lamang sa iba. Pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na nang ahas ang lahat na maliitin si Ye Chen, ngunit sa halip ay ibinigay nila ang mga business card at nakipag-ugnayan kay Ye Chen sa kanilang sariling inisyatiba. Pagkatapos ay hinayla ni Uncle Shu si Ye Chen upang panuurin ang mga bagay sa kanyang tindahan ng may labis na sigasig, ngunit wala ni isa sa kanila ang makatingin sa mga mata ni Ye Chen. Sa oras na ito, tumawag si Gu Yingying at lumapit sa kanya, Ulong, Mr. Ye, medyo may problema ang pangatlong tiyuhin ko, gusto mo bang bisitahin ako? Walang kamalay-malay, ang kanyang saloobin kay Ye Chen ay bahagyang nagbago, at ang kanyang titulo ay nagbago mula sa iyo hanggang sa iyo. Tumango si Ye Chen, sinundan siya palabas ng Treasure Pavilion, at dirdiretsong naglakad patungo sa pinakamalaking gusali sa Antique City. Ang gusali ay siyam na palapag ang taas at sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang 500 metro kwadrado. Ang palamuti ay medyo retro, at ito ay may estilo ng isang mansyon sa Republika ng China. Mga pulang brick at berdeng tile, ang dulo ay ang estilo. Sa ilalim nito ay 12-dosenang mga mamahaling sasakyan ang nakaparada, at sa pasukan ay nakatayo ang higit sa 100 babae na nakauniforme at nagsisiwalat na damit, na bawat isa ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Hindi napigilan ni Ye Chen na mapabuntong hininga bilang paghanga sa kanyang sarili, natatakot ako na maraming tao ang darating sa pamamagitan lamang ng pagtakbo patungo sa mga bisitang ito. Makikitang hindi ordinaryong negosyante ang may-ari ng gusali. Malamig ang mukha ni Gu Yingying, at tila likas na galit siya sa mga babaeng ito na kakaunti ang pananamit. Pagkatapos niyang magpaliwanag dito ng malamig, pinapasok sila ng isang babae sa building at dirdiretsyong sumakay ng elevator papuntang 5th floor. Pagkalabas niya ng elevator, nakarinig si Ye Chen ng ingay mula sa katabing silid, na sinundan ni Gu Yingying na humakbang pasulong at itinulak ang pinto. 200 metro kwadradong bulwagan ang nakita. Siksikan na ito ng mga tao, at maraming cutting machine at inabandunang mga magaspang na bato sa paligid. Ang isang grupo ng mga tao ay nagtipon sa paligid, nakatingin sa gitna ng bilog, at sumisigaw ng ilang beses paminsan-minsan. Kumunot ang noo ni Gu Yingying, hinahanap ang bakas ni Gu Sanyei sa karamihan, pagkatapos ay pumunta sa isang matipunong lalaki at sinabing, Brother Zhang, nasaan ang pangatlong tiyuhin ko? Nasa loob. Ang lalaking nagngangalang Brother Zhang ay nagpout sa mga tao na may mapait na ngiti sa kanyang mukha, ang ikatlong master ay nakikipagpustahan sa mga tao sa loob. Wala pang kalahating oras, nawalan siya ng 150 milyon. Taas. Taas. Go green. Go green. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at saka paulit-ulit na napasigaw ang lahat. Hoy, bumagsak. Isang tao ang labis na nadismaya. Isang walang katulad na mapagmataas na tawa ang tumunog kaagad, hahaha, Gulao-san, nawala mo ang material na ito, nawalan ka pa ng 10 milyong yuan, at ang kabuuang utang ay 65 milyon. The surname Liu, don't be complacent. Kung wala kang 10 milyon, hindi man lang ako kumukurap. Isang galit na boses ang tumugon sa kanya. Galit na pinangunahan ni Gu Yingying si Ye Chen at itinulak ang mga tao palayo, tanging dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mga sikat na tatak na nakatayo sa gitna, na may ganap na magkasalungat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Matapos makita si Gu Yingying, ngumiti ang isa sa mga lalaking may makapal na kilay at malalaking mata, girl, nandito ka na sa wakas. Third Tito, bakit nakipagsugal ka na naman sa mga tao at sobrang natalo? Si Gu Yingying ay mukhang hindi masaya. Sinulyapan niya ang lalaking nasa harap niya at malamig na ngumiti, sino ang nagpakilala sa akin ng pangatlong tiyuhin mo sa bastos na ito na si Liu Chuang? Kapag nakita ko siya, nalulungkot ako, at gusto kong mapahina ng husto ang kanyang pagmamataas, kaya ano? Babae, mayroon ka bang pera? Humiram muna sa pangatlong tiyuhin at sa amin ng 50 milyon, at ibalik ito sa iyo mamaya. Tumingin si Ye Chen sa kanya at nakitang maputi at walang balbas ang kanyang mukha, blanko ang kanyang mga mata, at ang kanyang buhok ay parang manukan, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na gumugol ng 3 araw at 3 gabi sa isang internet cafe.
Ito si Gu Sanye, ang anak ni Gulao. Hindi niya maiwasang madismaya ng kaunti. Third Tito, ATM ba ang trato mo sa akin? Saan ko ibibigay ang 50 million? Inilibot ni Gu Yingying ang kanyang mga mata at galit na sinabi. Ngumisi ang mukhang mabangis na si Liu Chuang, Gulao-san, kung humiram ka ng pera sa iyong junior, mamumula ako para sa iyo. Kung kapos ka sa pera, sabihin mo sa akin. Siyempre, ang saligan ay kailangan mong talikuran ang negosyo sa Timog. Ang may apelyidong Liu, huwag mong pansinin ang sekreto ng kanyang ina sa pagbugbog kay Lao Su, at kung may kakayahan ka, magagawa mo ito sa akin. Galit na galit si Third Master Gu. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki na nakasuot ng brocade na roba ay tumayo at ngumiti at sinabing, okay, pareho silang sikat na tao sa tiyanan, bakit sila nagpapagalit sa kalye kapag nagkikita sila? Pagkasabi niya nito ay tinakpan na ng dalawa ang kanilang bibig, dahil ang matanda ang namamahala sa gusaling ito. Malamig na sumangot si Gu Sanye, lumingon kay Gu Yingying, girl, bilasan mo, humiram ng 10 milyon sa pangatlong tiyuhin, at ibalik ito sa iyo mamaya. Ngayon, hindi ako naniniwala sa kasamaan, at kakainin ako hanggang mamatay sa kanyang apelyido na Liu. Tito 3. Tinapakan ni Gu Yingying ang kanyang mga paa at sinabing, ipapakilala kita sa isang tao. Hindi pa huli ang lahat para ipakilala kita sa akin. Gustong sumugal ni Third Master Gu, ngunit hindi niya napansin si Ye Chen sa tabi niya. Natahimik sandali si Gu Yingying, at kinailangang maglabas ng bank card mula sa kanyang katawan, mayroong 20 milyon, pag-usapan muna natin ito, at humiram lamang ng 10 milyon. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, kinuha ni Gu Sanye ang bank card ng sabay-sabay. Hindi napigilan ni Gu Yingying na iunat ang kanyang kamay upang suportahan ang kanyang noo, tumingin kay Ye Chen na humihingi ng tawad, at ipinakilala ang pangatlong master na si Gu, Uncle Third, ito si Master Ye, ang sinabi sa iyo ni Lolo noon. Tumango si Gu Sanye kay Ye Chen, at walang ingat na sinabi, Master Ye, maaari kang manood saglit, at kapag nanalo ako sa kanyang apelyidong Liu, ang ating mga kapatid ay magkakaroon ng masarap na inumin. Ngumiti si Ye Chen at tumango, iniisip na ang ikatlong master na si Gu ay nagmana ng prangka at mainit na ugali ni Gu Lao. Second Gu, I didn't expect you to invite a master. Since master naman, hayaan mo siyang tumaya para sa'yo. Baka makabalik ka. Si Liu Chuang sa gilid ay sumulyap kay Ye Chen, at agad itong ibinasura ng may paghamak. Natatawa. Ang pamilya Gu ay talagang walang laman. Para talagang tawaging master ang isang mabalahibong batang lalaki. Yung pinangalan ng Liu, kung gusto mong magsugal ka, wag mo akong i-chat. Malamig na tinitigan siya ni Third Master Gu. Wala siyang impresyon kay Ye Chen, ngunit narinig na lang niya na binanggit ng kanyang matanda na si Ye Chen ay maaaring gumawa ng alchemy at kung fu. Hindi naman siya interesado. Pagkatapos ng lahat, si Gu Laosan ay isang sikat na second-generation scumbag. Siya ay may mahusay na mga mapagkukunan at hindi sumali sa hukbo. Hindi siya opisyal. Tanging bote at lata lang ang alam niya araw-araw. Napakunot ng noo si Ye Chen. Gusto talagang pag-alitan ng dalawa ang shrew, at patuloy na nagsasalita si Luo na parang isang maliit na bubuyog. Tila alam ang kanyang mga pagdududa, nagmamadali itong ipinakilala ni Gu Yingying. Napag-alaman na si Liu Chuang ay mula sa Timog Hunan, na hiwalay sa tiyanan ng isang ilog, at ang ninuno ni Liu Chuang ay isang pirata, na gumawa ng kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagpupuslit. Matapos itong maipasa sa kanyang henerasyon, nakakuha pa siya ng isang kumpanya ng transportasyon at naging maunlad ang smuggling. Too big up. At nagbukas din si Gu Sanye ng isang internasyonal na kumpanya ng kalakalan. Masasabing kailangang dumaan sa ilog na ito ang mga barko ng magkabilang panig. Gaya nga ng kasabihan, hindi kayang tiisin ng isang bundok ang dalawang tigre, at hindi kayang tiisin ng isang ilog ang dalawang dragon. Natural, hindi magkikita ang magkabilang panig, kaya hindi ko alam kung gaano sila nag-away. Sa likod, may nanalo at natatalo. Tungkol naman sa matandang lalaki sa Jinpao, na tinatawag na Hong Jindao, siya ang namamahala sa gusaling ito at may napakataas na katayuan sa Antaigang lungsod. Maging sina Liu Chuang at Gu Sanye ay ipagbibili siya ng mukha. Natigilan si Ye Chen, hindi nakakagulat na tumingin silang dalawa sa isa't isa bilang magkaaway sa kanilang mga nakaraang buhay, at lahat ay amoy pulbera. Nang makitang magkukurot na naman ang dalawa, sumimangot si Hong Jindao, sige, dalawang tao, napakaraming tao ang nanunood, gusto mo pa bang sumugal? Bakit hindi ka sumugal? But then again, Boss Hong, may mali ba sa mga materyales mo dito?
I spent hundreds of millions in it, but I never heard the sound of water. Malamig na bumantong hininga si Gu Sanye. Maluha-luha at tumatawa na sinabi ni Hong Jindao, nagdududa ka sa akin, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, lahat ng materyales sa eksena ay mula sa mga lumang jade pit sa Myanmar, ako, Hong, ay ganap na magagarantiyahan ang pagiging tunay ng pinagmulan ng mga kalakal, kung maaari kong buksan ang jadeite, kung gayon ito ay depende sa iyong kapalaran. Ipinaliwanag muli ni Gu Yingying kay Ye Chen na sa negosyo ng pagsusugal, ang butas na naglalabas ng magaspang na bato ay tinatawag na hukay, at ang magaspang na bato na minahan ay tinatawag na lana, o mga kalakal. At ang presyo ng tambak ng magaspang na bato sa harap nila ay umaabot sa 500 hanggang 10 milyon. Kung sila ay sapat na mapalad na makakuha ng jade o berde mula sa lana, nangangahulugan ito na ito ay tumaas. Siyempre, iyon ay dapat ihambing sa halaga ng materyal na lana. Halimbawa, kung gumamit ka ng 1,000 yuan ng materyal na lana upang makagawa ng isang jadeite na nagkakahalaga ng 100,000 yuan, kikita ka. Kung hindi, mawawala ito sa iyo. Bilang karagdagan, ang hakbang ng pagkabulok ng magaspang na bato ay napakahalaga din. Madalas itong nabubulok ng mga nekarinasang master na may cutting machine. Kung ikaw ay mapalad at naputol ang jade, ngunit ang jade ay nasira dahil sa mahihirap na kasanayan sa pagputol, kung gayon ang presyo ng jade na ito ay natural na mataas. Diskwento. Sabi nga, isang kutsilyo ay mahirap, isang kutsilyo ay mayaman, isang kutsilyo ay langit, isang kutsilyo ay impyerno. Ang lahat ng ito ay dahil, sa ilalim ng makabagong teknolohiya, walang instrumento na maaaring makakita ng panloob na istruktura ng mga magaspang na bato, kaya't ang negosyo ng mga bato sa pagsusugal ay isinilang. Masasabing ito ay ganap na nakasalalay sa karakter. Maraming tao ang yumaman sa magdamag dahil dito, at maraming tao ang nabangkarote at nahiwalay sa kanilang mga asawa. Tumango si Ye Chen, at pagkatapos ay pagod na pagod siya nang makita niyang may 4 na malalakas na lalaki na may dalang mga basket. Pagkatapos, isa-isa niyang inilabas ang lahat ng uri ng bato, malaki at maliit, ang pinakamaliit ay kasing laki ng itlog, at ang pinakamalaki ay kasing laki ng basketball. Tumingin si Liu Chuang kay Gu Sanye, ito ay isang lumang tuntunin, pumili tayo ng bawat piraso ng materyal, at pagkatapos ay magpasya kung sino ang mananalo ayon sa kaberdehan na lumalabas, 10 milyon ang isang piraso. Sige, pipili muna ako this time. Nagnganga ang mga ngipin ni Third Master Gu at sinabing, 10 milyon na lang ang natitira sa kanya. Kung matalo siya ulit, tuluyang mawawala ang mukha niya. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Ye Chen, tumingin sa pangatlong master na si Gu at nakangiting sinabi, Third Master, paano kung hayaan akong pumili nito para sa iyo? Ang boses ni Ye Chen ay hindi masyadong maliit, ngunit ito ay naririnig sa lupa, at ito ay naipasa sa mga tainga ng lahat ng walang bakas. Sandaling natigilan ang lahat, tapos hindi na nila napigil ang humagalpak ng tawa, parang may narinig silang nakakatawa. Sino ang batang ito? Siya ay bata pa at may lakas ng loob. Ang lakas ng loob niyang makisali sa sugal sa pagitan ni 5th Master Liu at 3rd Master Gu. Totoo na ang bagong panganak na Guya ay hindi natatakot sa mga tigre, at hindi ko iniisip ang tungkol dito. Kung ang bato na pinili niya para sa ikatlong master ay gumuho, ang ikatlong master ay hindi na kailangang balatan siya. Nag-aaway ang dalawang big boss, bakit ba mabaho kang nakatayo at nakikialam? Bumagsak ang boses. Si Gu Yingying sa gilid ay nagmamadaling hinawakan si Ye Chen at sinabing may mapait na ngiti, Mr. Ye, ikaw. Sa katunayan, talagang gusto niyang sabihin na hindi mo ito naiintindihan, at lumabas ka para makialam sa sarili mong negosyo, ngunit natatakot siyang magalit si Ye Chen. Sa kabaligtaran, nanginginig ang mukha ni Liu Chuang, at walang tigil na tumawa si Ye Chen, Gu Laosan, narinig mo ba? Kahit ang master na inimbitahan mo ay hindi na makatiis. Kung gusto mong kumilos, hindi ka ba pumapayag na bumaba ka agad? Hindi na siya makapaghintay na pumayag ang pangatlong Master Gu. Sa kasong ito, maaari niyang kutsain muli ang ikatlong Master Gu pagkatapos. Ang kanyang sobrang arrogant at mayabang na ugali ay nagpasimangot kay Ye Chen, at ang kanyang mga mata ay mabangis. Pati si Hong Jindao na nakatayo sa tabi niya ay palihim na umiling, ano ang alam ng isang binata? Ang may apelyidong Liu, kung wala kang biyenan na magagalit sa akin, pagkatapos ay tataya ako sa iyo, nang walang tulong ng mga tagalabas. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gu Sanye, at malamig niyang nilingon si Ye Chen at sinabing, Mr. Ye, kaya ko ang sarili ko, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Talagang nagtatampo siya sa kanyang puso, at hindi na niya tinawag si Ye Chen na Master Ye, ngunit direktang tinawag si Mr. Ye.
Ito ay isang bagay sa pagitan niya at ni Liu Chuang. Ang dahilan kung bakit namumula ang dalawang panig ay para lang iligtas ang mukha. Sa kanilang posisyon, ang mukha ay mas mahalaga kaysa sa lahat, ngunit ngayong lumabas si Ye Chen at sinabing gusto niyang tulungan ang kanyang sarili, hindi ba't sinaktan niya lang siya sa mukha sa harap ng lahat? Kahit alam mo ang medical skills at kung fu, ano? Pagkatapos sabihin ito, direktang itinuro ni Gusanye ang isang magaspang na bato na kasing laki ng ulo ng isang nasa hustong gulang sa lupa at sinabing, ako ang pipiliin niya. Ngumiti si Liu Chuang at pumili ng magaspang na bato na kasing laki ng basketball. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, walang pakialam, at umatras sa tabi ni Gu Yingying, pinapanood ang lahat ng ito ng may blankong ekspresyon. Nag-alala si Gu Yingying sa kanyang galit, kaya huminahon siya at sinabing, Mr. Ye, kung gusto mong maglaro, maaari kitang pahiram ng pera. Akala niya ay nakikita ni Ye Chen si Liu Chuang at ang ikatlong tiyuhin na mainit na nagsusugal, kaya nangangati ang kanyang mga kamay. Nawala ito ng iyong pangatlong tiyuhin. Tinaas ni Ye Chen ang kanyang kilay at mahinang sinabi. Ano? Bahagyang nagulat si Gu Yingying, at walang malay na sinabi, hindi kaya. Hindi pa nga sila nagsisimulang maghiwalay ng mga bato, kaya paano sila nanalo at natalo? Ngumiti si Ye Chen nang hindi nagsasalita. Dahil sa pagpasok niya sa pinto, nalaman niya na ang kanyang kamalayan ay maaaring tumagos sa panloob na espasyo ng orihinal na bato, at masasabi niya sa isang sulyap kung mayroong halaman sa loob nito. Ang magaspang na bato na pinili ni Gusanye ay walang kaberdehan, ngunit ang pinili ni Liu Chuang ay may kabird na kasing laki ng isang itlog. Nang makitang wala siyang sinabi, bahagyang kumunat ang noo ni Gu Yingying, at kinailangan niyang pigilan ang kanyang pagdududa at tumingin sa kinaroroonan ng Jie. Matapos piliin ni Liu Chuang at Gusanye ang orihinal na bato, isang kawani na nakasuot ng guwantes ay agad na kumilos upang maunawaan ang makina ng bato. Sino sa inyong dalawa ang mauuna? Nakangiting tumingin si Hong Jindao kay Liu Chuang at sa dalawa, at nakagawian na sinabi, Hong pa rin ang matandang kasabihan, kung sinuman sa inyo ang mag-aalok ng jade, matatanggap ito ng aming kumpanya. Hayaan mo muna ang apelyidong Liu. Kung hindi siya nagpakita ng green, ibig sabihin nanalo ako. Malamig na bamantong hininga si Gusanye. Sinulyapan siya ni Liu Chuang ng masama, at pagkatapos ay sinabi kay Master Xie, bigyan mo muna ako ng kuskusin, at pagkatapos ay durugan ito. Tumango si Master Xie para ipakita ang kanyang pag-unawa. Palihim na tumango si Ye Chen. Mula sa puntong ito, ang gawain ni Liu Chuang ay higit na kalmado kaysa kay Gusanye, at sa ilalim ng kanyang kamalayan, nalaman niyang mayroong kasing laki ng itlog sa gitna ng kanyang magaspang na bato. Kung ang isang kutsilyo ay tumagos dito, kung gayon ang jadeite ay itinuturing na basura. Si Master Xie ay unang nagbuhos ng kaunting tubig sa cutting machine, at habang umiikot ang makina, ang mga tao sa pinangyarihan ay humakbang pasulong ng hindi namamalayan, tinitigan ang lahat ng ito ng nanlalaki ang mga mata. Dahil sa takot na mawala ang anumang mga detalye. Mahigpit na pinagdikit ni Gusanye ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga palad ay bahagyang tumutulo ang pawis. Si Master Xie ay napakakaranasan. Ayon sa kahilingan ni Liu Chuang, kinuskos muna niya at pagkatapos ay pinakintab, at pagkaraan ng ilang sandali, nalutas niya ang karamihan sa magaspang na bato. Berde. Berde, berde. May matalas na mata na napasigaw sa gulat. Sure enough, may nakita akong dampi ng berde sa magaspang na bato na nakalantad sa hangin. Sa patuloy na pagkabulok ng calcite master, nakita ko ang isang egg-sized na jadeite na ganap na nakalabas. Ang jadeite ay malapit sa madilim na berde, na nagpapakita ng isang kaakit-akit na kinang. Binabati kita, Fifth Master, isang piraso ng material para sa isang wrench ay magagamit. Maraming tao ang bumati ng paulit-ulit. Ang isa pang makatao ay nagsabi, 5 Master, maaari mo bang ibenta ang piraso ng jade na ito? Handa akong magbayad ng 500,000. Fuck off, kulang ba ako sa pera mo? Galit na pinandilatan siya ni Liu Chuang, at hindi niya maitago ang pangungutya sa kanyang mukha, hahaha, pangatlong Gu, natalo ka na naman. The surnamed Liu, you're too happy too early. Hindi ko pa nalulutas ang bato. Masyado pang maaga para sabihin kung mananalo tayo o matatalo. Lubhang madilim ang mukha ni Gusanye, halatang hindi niya inaasahan na pipili si Liu Chuang ng isang random na bato. Pwede ring green. Maingat na tanong ni Master Xie, Third Master, paano mo ito pinaplanong mabulok? Bullshit, putulin mo na ang mga bagay dito. Sabi ni Gusanye na may madilim na mukha. Sa totoo lang, wala na siyang pag-asa. Muling tumango ang calcite master, pinaikot muli ang calcite machine para magsimulang mabulok,
at nang maputol ang buong magaspang na bato, nalaman niyang wala sa loob. Biglang nagbuntong hininga ang karamihan. Bumilis ang tibok ng puso ni Gu Yingying. Talagang ginawa nitong tama si Master Ye. Paano kaya yun? Nagmamadali siyang tumingin kay Ye Chen, ang kanyang magagandang mata ay puno ng kinang. Master Ye, paano mo nakita na matatalo ang aking pangatlong tiyuhin? Hulaan mo. Mahiwagang ngumiti si Ye Chen, na walang pagtataka sa kanyang mukha. Tumawa ng malakas si Liu Chuang, Gu Laosan, natalo ka na naman, sa kabuuan ay 75 milyon, bilasan mo at bayaran ang bayarin. Pagkatapos sabihin ito, espesyal na tumingin siya kay Ye Chen, at pagkatapos makita ang napakakalmang hitsura ni Ye Chen, kumunot ang noo niya at sinabing, ano? Mukhang walang pakialam sa akin ang master na ito Liu, bakit hindi tayo maglalaro? Lahat ay hindi maiwasang tumingin kay Ye Chen, at ang kanyang mga mata ay puno ng biro. Buti na lang at hindi niya tinulungan si Third Master Gu na mamitis ng mga bato, kung hindi ay mas pangit ito ngayon. Laruan mo ako. Sigurado ka. Natigilan si Ye Chen saglit, pagkatapos ay sinabi na may kalahating ngiti. Hindi niya alam na ang kanyang ekspresyon ay lalong nagpalungkot kay Liu Chuang, at same time niyang sinabi, matatakot ako sa iyo, Liu Lao. Natatakot ako na wala kang puhunan para makipaglaro sa akin. Siyempre, maaari mo ring tanungin si Gu Laosan. Pahiram ng pera. Nakuha. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, kumuha si Ye Chen ng bank card at hinampos ito sa mesa, at mahinang sinabi, paano mo gustong maglaro? Pagsusugal ng pera o buhay? Habang bumababa ang boses niya. Agad na tumahimik ang audience, lahat ay mukhang matamlay, at tumingin kay Ye Chen na hindi makapaniwala. Alam ng sinumang nakakaunawa na gusto lang siyang kutsain ni Liu Huya. Gayunpaman, tumalikod siya laban sa hukbo ni Liu Huya. May sinabi pa siyang sugal para sa pera o sugal para sa kanyang buhay. Maging sina Gu Sanye at Gu Yingying ay sunod-sunod na natigilan, halatang nabigla sa mga kinikilos ni Ye Chen. Parang kakaiba talaga ang ating Master Ye. Malungkot at walang katiyakan ang mukha ni Liu Chuang, at pagkatapos ay ngumisi, okay, paglalaruan kita. Si Ye Chen ay nagsindi ng sigarilyo sa kanyang sarili, at habang ang usok ay nananatili, walang pakialam niyang sinabi, mayroong 100 milyon sa card na ito, at kung magsusugal ka, ito ay magiging 50 milyon. Siyempre, kung gusto mong isugal ang iyong buhay, magagawa mo ito. Sa sandaling lumabas ang salitang ito. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga manunood, at ang mga mata ng lahat na nakatingin kay Ye Chen ay puno ng hindi paniniwala. Hindi talaga nila akalain na maglalaro siya ng ganito. Dapat mong malaman na kahit ang malaking tao na si Gu Sanye ay naglalaro ng 10 milyon. Pagkatapos ng lahat, ang 10 milyon ay 100 milyon, at si Ye Chen ay lumiko ng 5 beses sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Nagulat sila. Matalim na tiningnan ni Third Master Gu si Ye Chen, at sa sandaling ito, nalaman niyang hindi niya maintindihan ng kaunti si Ye Chen, ngunit sa lakas ng loob na ito, sulit ang kanyang ikatlong Master Gu na tumingin sa kanya ng iba. Sumili ang pagtataka sa mukha ni Hong Jindao sa gilid. Nagsusugal siya, marami ba siyang pera, o umasa siya dito? Ano sa tingin mo? Hindi pinansin ni Ye Chen ang mga ekspresyon ng lahat, ngunit bahagyang tumingin kay Liu Chuang. Napailing si Liu Chuang, at walang ngiti na sinabi, okay, 50 milyon lang. Boy, kahit hindi ko alam kung saan ka nakakuha ng lakas ng loob para tumaya sa akin. Ngunit kanino ako natatakot? Sa oras na iyon, kung matalo ka, at hindi ka makakapaglabas ng napakaraming pera, kahit si Gu Laosan ay hindi ka mailigtas. Master Ye, ikaw. Hindi napigilan ni Gu Yingying na sabihin, gusto niyang hikayatin si Ye Chen na huwag sumama. Bahagyang sinabi ni Ye Chen, okay lang. Umubo si Hong Jindao at sinabi, kung gayon, sino sa dalawa ang unang kukuha ng magaspang na bato? Wala akong pakialam. Nagkibit balikat si Ye Chen. Hindi mabilang na mga tao ang bumantong hininga sa kanilang sarili, hindi banggitin kung nagpanggap si Ye Chen o hindi, ngunit sa ganitong uri ng tindig, siya ay mas malakas kaysa sa Third Master Gu. Sige, mauna na ako. Si Liu Chuang ay ngumiti ng nagtatampo, pagkatapos ay naglakad patungo sa tumpok ng magaspang na mga bato upang pumili mula sa kaliwa at kanan, at sa wakas ay itinuro ang pinakamalaking bato at sinabing, ako ang pipiliin niya. Sa pagtatapos ng talumpati, ibinalik niya ang tingin kay Ye Chen at nakangiting sinabi, Guro, oras muna, kailangan mong tingnang mabuti, ang mukha ni Gu Laosan ay naghihintay na mahanap mo siya. Kinagat niya ang salitang, Guro, ng napakalakas, at maaaring marinig ng sinumang may pag-unawa na ito ay hinamak si Ye Chen. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, lumakad ng 2 hakbang pasulong sa tumpok ng magaspang na bato,
at nang hindi nag-iisip tungkol dito, pumili ng isang bato na kasing laki ng palad ng isang matanda. Napailing ang lahat. Akala ko siya ay isang taong may kaalaman, ngunit siya ay tila isang tao na walang alam. Kung tutuusin, masyadong malaki ang bato na pinili ni Liu Chuang. Kung ang dalawa ay nagpakita ng pagkaberde ng sabay, natural na ang orihinal na bato ay may kaunting kaberdehan, at mas madali itong putulin. Ngumisi si Liu Chuang. Nanalo ka na dito. Sinulyapan ni Ye Chen ang 800 yuan price tag sa magaspang na bato, at pagkatapos isipin na wala siyang dalang pera, tumingin siya pabalik kay Gu Yingying at sinabing, maaari mo ba akong pahiram ng 1,000 yuan? Bumagsak ang boses. Sandaling natahimik ang lahat, halos bumagsak sa lupa, at sabay-sabay na humagalpak sa tawa. Ito ay isang mahabang araw. Ang dare ay isang segunda manong bagay. Natigilan si Gu Yingying, ngunit sa kabilang banda, ang ikatlong master na si Gu, na ang mukha ay berde, sa wakas ay nawala ang kanyang mabuting kalooban kay Ye Chen sa isang iglap. Nang hindi na hinintay na magsalita si Gu Yingying, ngumisi si Liu Chuang, 1,000 yuan, tama ba? Diretso kung bibigyan ka ng 5,000, at bibigyan kita ng dagdag na pera. Sana ay makagawa ka ng jade. Pagkatapos magsalita, naglabas siya ng 5,000 yuan sa kanyang katawan at itinapon ito sa lupa. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko ito sa iyo. Hindi ito kinuha ni Ye Chen, ngunit sinabi kay Hong Jindao, Boss Hong, ibawas ito ng 800, at ipaubaya ang iba kay Boss Liu. Ngumiti ng pilit si Hong Jindao. Susunod, inilagay ng isang kawani ang magaspang na bato sa kanilang dalawa sa harap ng makinang pangputol. Sa ilang sandali, ang magaspang na bato ni Ye Chen at ni Liu Chuang ay bumuo ng isang matalim na kaibahan. Bago makapagsalita si Master Xie, agad na sinabi ni Liu Chuang sa kanya, tulad ng dati, kuskusin mo muna ito at pagkatapos ay gilangin. Pagkaraan ng ilang sandali, pinunasan ni Master Xie ang kanyang pawis at sinabing, paumanhin, Fifth Master, bumagsak ito. Ikanaway ni Liu Chuang ang kanyang kamay nang hindi sumasang-ayon, tumingin kay Ye Chen na may kalahating ngiti, at sinabing, maswerte ka. Ang bawat tao'y subconsciously shook kanilang mga ulo. Maging ang kay Liu Huya ay bumagsak, kaya ang maliit na piraso ni Ye Chen ay malamang na hindi mas mahusay. Little brother, paano mo gustong putulin? Walang gana na tanong ni Master Xie, halatang hindi siya optimistiko. Kinuha ni Ye Chen ang isang piraso ng chalk mula sa lupa, gumuhit ng bilog sa magaspang na bato, at pagkatapos ay sinabi sa Master Calcite, sundin ang aking marka, kuskusin muna ito at pagkatapos ay gilangin. Nang makita ang kanyang seryosong anyo, hindi napigilan ng lahat na mapangiti, at lalo pang tumawa si Liu Chuang. Naiinip na tumanggo si Master Xie, at pagkatapos ay sinimulan itong sirain. Hindi man lang ito nilingan ni Liu Chuang, at dumiretso kay Gu Sanye, dapat mo ba akong bigyan ng pera? Mayroong 20 milyon dito, kunin mo muna, at pagbalik ko, tawagan ka ng finance ng natitirang 55 milyon. Inihagis ni Gu Sanye ang bank card sa kanya at tumalikod. Hinayla si Gu Yingying patungo sa pintuan. Para kay Ye Chen, tamad siyang mag-alala. Huminto si Gu Yingying, tumingin sa mga tao, at sumimangot, Third uncle, Master Ye is still inside, let's wait for him. Anong kalokohan master? Let's go, hindi ko kayang mawala tong taong to. Galit na sabi ni Third Master Gu, at aalis na sana na madilim ang mukha. Bigla akong nakarinig ng isang tandang mula sa karamihan ng tao, berde. Ito pala ang Ice Red Jade. Sa oras na ito, ang driver na si Xiaozang ay tumakbo ng may pananibik at nauutal sa ikatlong master na si Gu, ito ay berde, ang ikatlong master ay berde. Damn, tell me clearly, anong tawag mo sa akin green? Sinampal siya ni Gu Sanye, at inakala ng mga hindi nakakaalam na asawa niya ang nagpa-green sa kanya. Huminto si Xiaozang at sinabing, Third Master, ang orihinal na bato ni Master Ye ay naging berde, at isa pa rin itong Ice Red Jade. Ano? Bulalas ni Gu Sanye, at nagmamadaling tumalikod at sumugod sa karamihan, nakita lamang ng Master na pumuputol na bato na itinaas ang talim ng lagari, at hindi makapaniwalang sinabi, Hong Fei. Isa talaga itong Ice Red na Fei. Sa kanyang kamay, may isang pulang bato na kasing laki ng itlog ng pato, na parang binugbog ng dugo ng manok. Ice type talaga Hong Fei. Malalaman mo sa maliit na bato. Maswerte ka nga. Mukhang may kaya pa itong kapatid na ito. Sa piraso ng pulang jade na ito, kahit isang pares ng bracelets ang maaaring kunin, at kahit ilang pendants ay maaaring ukit para sa iba.
Kung bubuksan mo ito sa halagang 800 yuan, kikita ka ng malaki. Anong klaseng bracelet? Bakit hindi ka maglabas ng isang pares ng bead curtains? Kung wala pa, mahigit 5 milyon ang presyo. Ang bawat isa ay nagsabi ng isang pangungusap sa isa pa, at sila ay namangha. Ilang beses na silang nakapunta dito, at wala pa silang nakitang nagbukas ng Ice Red Jade. Hahaha, Liu ang apelyido, may ginagawa ka bang masama ngayon? Hindi napigilan ni Gusanye na tumawa ng malakas, na parang siya mismo ang lumikha nito. Ang mukha ni Liu Chuang ay kasing pangit ng pagkain ng tae, at hindi niya inaasahan na ang isang sirang bato ay maaaring magbunga ng napakabihirang at bihirang Ice Red Jade. Sa oras na ito, humiram si Ye Chen ng 10,000 yuan kay Gu Yingying, hakbang-hakbang na naglakad papunta kay Liu Chuang, at direktang binasag ang 10,000 yuan sa kanyang mukha. Sa iyo ang 1,000 yuan, at ang natitirang 9,000 yuan ay ang aking pulang sobra.